Good morning mga pards, welcome back sa aking channel, Pao on Travel. Today is Monday, around 8:15 in the morning. So ngayon naghihintay tayo ng ating Uber ride. Papunta tayo sa El Cajon. So itong araw na to, ang schedule natin is mag-apartment hunting naman. So maghahanap tayo ng apartment natin. And bakit sa El Cajon? Kasi ang El Cajon is roughly around mga 30 to 40 minutes away from Chula Vista. So yun yung layo niya. Bakit El Cajon? Kasi ako nagkaroon dun sa previous vlog ko, na-accept ko na, nag-accept ako ng isang trabaho sa isang casino hotel na nasa El Cajon siya. No? And my daughter, yung nagsi-CNA na hinahatid ko dun sa aking mga previous vlog, nakakatuwa dahil nakuha niya na yung result ng kanyang state exam at sa awa ng Diyos pumasa naman siya. So noong hinihintay namin yung result, nagsabi ang sister-in-law ko na tutulungan niya na makahanap ng trabaho at nakakatuwa namang isipin na ang hinanap din niyang trabaho para sa anak ko doon din sa area ng El Cajon. So na-interview yung anak ko doon at binigyan na siya ng offer at tinanggap naman ng anak ko. So basically nag-a-align lahat ng sa awa ng Diyos, aligned sa mga plano namin. Though mare-relocate kami sa medyo malayo sa brother ko, yung nag-petition sa akin, tsaka dun sa father ko. But of course, hindi ibig sabihin hindi kami magkikita-kita every time na magkaroon kami ng libreng oras at magpapatuloy na yung buhay namin dito, mag-house hunting kami at meron na yung, actually ang assignment nun yung sa anak ko siya ang naghahanap ng apartment, siya ang nagtitingin-tingin, siya rin ang nag-schedule. So hinahayaan ko na rin siya na mag-decide sa mga bagay na yan kasi tinetrain ko na rin siya na maging independent kasi sooner or later talagang siya lang ang magda-drive ng buhay niya, ng journey niya without us. No, nandito na lang kami para gabayan, mag-guide. So, yun. Samahan nyo kami. Punta kami ngayon ng El Cajon. After siguro kung makakahanap na kami ng place to stay, susunod noon yung sana man lang makahanap na rin kami ng sasakyan kasi dito talaga sa California talagang need ang sasakyan. So mahirap kapag nagko-commute, unang-una mahal. Pwede naman yung bus, pero yung bus kasi from our place dito medyo malayo yung lakaran, tapos maraming stops, palipat-lipat. Though hindi ko pa nasusubukan, yung isang anak ko went to LA, nag-tram siya. Okay naman. Pero ang hinahanap ko kasi doon yung convenience din na versus yung mura naman pero nahihirapan ka. So nagbabalance lang ako sa mga ganung bagay. Kasi doon sa Pilipinas talagang ako
grabe rin yung commute natin doon. So talagang nasa utak ko talaga yung at least yung magbayad ka man lang ng konting halaga, pero medyo ano naman yung kalagayan mo, medyo elevated naman ng konti. Anyway, yun, hihintay lang kami ng Uber namin, so we're going to El Cajon. So ngayon, samahan nyo kami, ang aking mga anak, mag-apartment hunting naman tayo. So dinrap na tayo ng ating yun, Uber. Ganda niya. So nandito tayo ngayon sa Avocado Garden. Huwag mo i-vlog kasi kung sakaling dito tayo, malamang. Dito lang, house hunting naman sa lahat yan. So, itong Avocado Garden, 2 bedroom, 2 bath. Ito yung office. So mag-aano muna ako, mag-off muna ako, pero ito yung place. Ganda siya. Sariling parking lot. In fact, meron din dun sa kabila, Taft Manor. Pero mukhang magandang place. So na muna natin. So minessage na nung anak ko yung accept sa atin, yung magtutour sa atin. Mga bata. Hintay lang tayo dito sa labas. At sarado siya. Mukhang maganda siya kasi gated eh. Talagang yung privacy okay. Plus yung mail nila nandito lahat. So I guess parking lot. So far so good. Iko-consider muna natin yung bahay, tapos yung distansya mula dito hanggang doon sa workplace ng anak ko. So nakikita ko itong area na to medyo maluwag. Hindi ko alam kung may bakante. Basag yung kotse, pero mukhang sa disgrasya. Tapos yung facility marami rin naman doon. Na meron doon na El Cajon Health Center. So ang maganda yung Avocado Garden. Sana pagdasal natin, tsaka cross our fingers na medyo maayos yung kausap, maayos yung contract. Muna tayo kasi medyo mainit. So far so good. Bukas mag-start na rin ako ng work ko, at yung anak ko within the week mag-start na rin. So magkaroon sana tayo ng opportunity na maka-move in kaagad, para yung distansya bang kino-consider ko rito talaga, yung safety. Based dun sa research ko, yung safety within the area okay naman. Wala sana maging aberya. So kinakabahan ako sa totoo lang. First time sa entire buhay ko na magre-rent ako ng place, kasi syempre nasa
sa Pilipinas, meron tayong sariling place to stay. So itong mga panahon na to talagang yung pagre-rent malaking bagay kasi hindi naman natin kayang kumuha pa ng bahay dito. Mga bahay dito nasa around $600,000-700,000. Yung tinitirahan nga ng kapatid ko sa Chula Vista, ang presyo niya nasa milyon na yan eh. So wala tayong ganung pera. Kaya rent lang muna tayo. Tamang relax, di ba? So basta samahan niyo ako palagi. Iikot tayo kasi according to my daughter, nagpark kasi tayo sa medyo likod. Ito parking din to. Natin dun sa main street. Maraming mga units available eh. So ikot lang tayo dito, going to the next. Okay. Saan kaya ang ano dito? Ba na yan eh, 225 na yan eh. Ito kayo, mainit. Nick, ito mainit. That's right. Nandito tayo sa loob. Let's get all the lights on. Pasok tayo. All the units in this property have been remodeled within the last 2 years. And so everything's been completely updated from the tile flooring all the way to the ceiling lights. The washer and dryer is right there. Okay. Everything updated with the bathroom, all new appliances, the dishwasher is on this side as well. We get all the So nandito tayo ngayon sa Avocado. So ito yung kitchen. Merong dryer, oven, the microwave. Okay, working. Alright, so nandito lahat. Pretty nice. Thank you. Pretty. And the 2 rooms, so this bedroom right here is the one that has the bathroom inside the bedroom. Oh, okay. It is a smaller, the 2 bedrooms though, and then the second bathroom and the second. The bathroom is outside the room and Yeah, so there's one right here and then there's one in the. so ito kasama na yung bathroom. Okay, so let's see. Okay. Malakas naman. Okay. We don't maintain that outside area. So, kind of up to you guys what you want to do out there. Yes. Yeah, so this one, and then we'll have one towards the front of the parking, or closer to the parking, letter U. I can point it out to you right now.
That one's the same exact layout as this one, and also has an outside area. We just have to clean this one, because it's got a little, besides that, and then the smoke detectors in some of the rooms, everything else is ready to go. Oh, meron siyang maliit na Get this outside area as well. outside. The previous tenants left some stuff out there, but we're just gonna. This is the main street, right? No, Outside. the good thing about that is it's not a main street. It's actually the private parking lot for the I see. apartments over there. All right. So you're not gonna get any type of just public Okay. walking in and out. It's gated on both sides as well. Okay. The one on that side also has it closed, and the backyard is, or on the other side of the fence, it's private residence. On the other Okay. side. And again, we just have to connect the. And this one is the washer and dryer, right? Yes, sir. All right. So. Hindi ba yung magiging problem? Mga parts, tapos nating kausapin yung property manager at na-discuss sa atin yung unit and send sa amin yung application form and hopefully ma-approve kami. Wala pa namang final, even if ma-approve kami, wala pa namang final contract. Pero hopefully para ma-start na natin yung buhay natin dito sa Amerika. Ngayon pupuntahan namin yung isang unit pa dahil hindi naman sila nag-respond, pero we'll try our luck. Tignan namin kung pwede. So basta samahan nyo lang kami. Lalakad tayo ngayon. Okay, thank you so much. Kain muna tayo. Laki ng serving. Sarap. Okay. Ayan mga pards. Na approve kami ng aming application sa dito sa apartment na to, and ngayon eto na, may apartment na tayo. Malapit sa workstation ko, which is technically 19 minutes away by car, of course, and doon sa anak ko na nagsi-CNA sa Magnolia, it's walking distance, mga nasa 10 to 15 minute walk naman. So kanina hinatid namin siya dahil may work siya ngayon, night shift. Hinatid namin. So ngayon kararating lang namin, and gusto ko lang sabihin sa inyo na salamat sa pagsubaybay, at gusto kong ipakita sa inyo yung aming bagong bahay. So, wala na kami ngayon sa Chula Vista. Tinulungan kami ng kapatid ko, yung nag-petition sa akin, na dalhin yung mga gamit dito. Pati yung aking sister-in-law na siya naman ang nag-facilitate para makapasok naman yung anak ko sa Magnolia Post-Acute Center. So, doon siya ngayon nag-work. And tuwan-tuwa ako, nag-uumapaw ang kaligayahan ko dahil sa suportang natatanggap namin. Tapos ang father ko rin nakapunta na rito, at saka yung isang pamangking ko, si Aaron, na papasok din yon sa Air Force, at talagang yung suporta nila sa amin nag-uumapaw. At of course, nagpapasalamat din ako sa mga sumusubaybay sa ating channel. At ngayon, ipapakita ko lang yung aming munting bahay ngayon. So, wala pang gamit, pero saka na yan
no? Ang importante nagkaroon na tayo ng pagkakataon na makakuha. So, maraming salamat. Love, peace, and happiness lang po. Bye.